Alright, mga ka-jokes, no? So pauwi na tayo, no? Palabas na tayo doon sa ano, sa PDC, sa training center, no? So alam ko na yung kung paano magtanggal yung paa, di ba? Yung paa, magkabit yung magbaba ng paa, magtanggal ng trailer, magbalik ng trailer, yung power sa kuryente sa trailer na galing sa truck, at saka yung paglagay ng pagdugtong ng hangin galing sa truck papunta sa trailer sa tangke yun. So naituro na sa atin lahat, no, ng mga possible na gagawin para doon sa ano, sa pagmaneho ng trailer, no? So okay siya, mga ka-jokes, no? So worth it, no, kung magkano yung nagastos natin doon, no? So sa mga gusto na mag-training, sa mga gusto na mag-abroad sa ibang bansa na trailer ang applyan, dahil in demand ngayon ang trailer truck talaga, in demand kahit saan na agency, yun ang hinahanap, tanggap agad, no? Tapos meron pang mga agency dyan na swerte ka na libre lahat, walang placement fee, meron ganun, no? So sa mga gustong mag-training, no, contact nyo lang si Sir Mon, no? Ito yung kanyang number, no? Contact nyo lang dyan, i-PM nyo lang or tawagan nyo. Ito man, napakaganda ditong training center na ito kasi talagang bibigyan ka talaga ng time na mag-drive, mag-drive, pareho lang yan, no? Kung ano yung mga dapat gawin, no? Lalo na sa mga first timer na hindi pa marunong mag-drive ng trailer, talagang matututo ka talaga. Ako wala talagang ka-idea niyan, bus lang yung alam ko, saka yung mga ibang truck, mga malalaking truck, pero yung trailer na may hila-hila, hindi pa ako naka-testing ng ganyan. Pero sa ngayon okay na, mga ka-jokes, no? Papasok ka dyan na walang alam, lalabas ka dyan na marami ng alam. Okay, so let's go. So ngayon, mga ka-jokes, dahil nandito na ako sa Manila, sa FB Harrison, sasakay tayo ng jeep, papunta tayo ng ano, yung Dolomite. Puntahan natin yung Dolomite, let's go. Alright, so mga ka-jokes, nandito na tayo sa Ocampo Street. Ocampo Street, mga ka-jokes, no? Maglalakad na tayo dito. Pupunta tayo ng Dolomite. Medyo mahaba-haba yung ating lalakaran kasi yung Dolomite sa unahan pa yun, sa bandang ano, may tawag nun, yung may US Embassy ata banda yun, mga ka-jokes. Kaya let's go. Itong lugar na to dati, mga ka-jokes, nung messenger pa ako, palagi ako dito, mga ka-jokes. Pabalik-balik ako dito kasi nagdi-deliver ako dyan sa Bangko Sentral of the Philippines. Bangko Sentral of the Philippines ito, lagi ako nagdi-deliver dyan ng sulat kay ano ba yun, Ed Salsieta ba yun dati. Marami pang mga department dyan sa loob ng ano na yan, yung Bangko Sentral of the Philippines na yan. Marami mga department dyan na talagang araw-araw, umaga, tanghali, tapos hapon pumupunta ako dyan sa ano na, sa building na yan, Bangko Sentral of the Philippines. Yun yung pinaka main talaga, no? Nandito lang yan sa FB Harrison. Kaya naalala ko lang, mga ka-jokes, naikwento ko lang, pag ikaw hindi rin alam kung ano yung lugar na yan, ano yung pasikot-sikot dyan, maliligaw ka dyan. Napakalawak niyan, napakalaki ng building na yan. Alright, bukod sa Bangko Sentral of the Philippines na yan, mga ka-jokes, yung building na yan, Bangko Sentral of the Philippines yan. Bukod dyan, ang kaharap niyan, dito naman sa gilid niyan, mga ka-jokes, ay itong Maybank, at saka yung ano pa itong building na ito sa kabila, ito ayan, yung building na yan, napakataas-taas na yan. Dati way back 1996 up to 2014, pabalik-balik ako dyan, mga ka-jokes. Itong Legazpi Tower na to, yan, Legazpi Tower, pabalik-balik ako sa building na to at maghatid ng sulat lang, mga dokumento na para sa building na to. Yan. Yan, marami din akong experience, mga ka-jokes, no? Simula nung bata pa ako na talagang ang buhay ko ay wala, hindi mo alam kung maging ganito ako ngayon. Pero mo, nagtutulak lang ako ng kariton dati, nagtutulog sa kalye, no? Tapos ang dumi-dumi ng mga damit ko dati,
tagalinis ako ng mga tricycle, jeep dati sa amin. Tapos nagpapasa ng mga cargo o mga kahon-kahon dati mga kajoks. At ngayon, ito na ang buhay ni Joksim TV. Ganun pa rin. No, pero at least meron tayong asinso tayo ng konti mga kajoks. Dito na tayo sa PICC ngayon. Shoutout kay Kuya Kimit. PICC tayo ngayon. Pero ikot-ikot ko dito kayo ngayon mga kajoks. Yan. Dito na tayo, tatawid tayo mga kajoks. Mga tropa natin. Yan, mga messenger din yan dati mga kajoks. Ganyan din ako mga kajoks. Yan mga kajoks. So, merong yung ibon Sino yung ibon? Yan. Ibon. Ito yung parte dito sa sa yun sa may Navy banda. Yung Dolomite nandun lang yung sa unahan yan, malayo pa yun. Punta tayo doon mamaya. Yan. Yan. So ito yung parte na ito. Ginawa din itong pasyalan mga kajoks ng mga kababayan natin na mga gusto magpahangin, magpa-relax kasi nasa tabing dagat lang. So pupunta tayo doon sa dulo mga kajoks. Yun, hindi pala tayo naka-stabilize kanina mga kajoks. So dito mga kajoks doon meron din doon kainan, kapihan, inuman, pwede rin no? Kanina hindi tayo naka-stabilize. Ulitin lang natin. Meron dito Vine Patio Bistro, open 24 hours yan. So pwede din tayo doon sa unahan. Dito na lang tayo, huwag na tayo doon. Ang puntaryan natin ngayon mga kajiks ay papunta tayo ng Dolomite. Alright, let's go. So dito tayo dumaan kanina papasok, dito rin tayo dadaan palabas. Okay. So patayin na muna natin mga kajoks. Doon na tayo sa unahan. Yun. So ito yung kanina Ayan. So let's go mga kajoks. Ganda rin dito. Siyempre ang PICC nandito. Puntahan natin yan kasi matagal na panahon na hindi pala, bawal pala atang pumunta dyan. Bawal kasi may may tawag nito, may nakaharang na mga kuno. May nakaharang. So videohan na lang natin, i-zoom na lang natin. I-zoom in na lang natin mga kajoks, Yun yung PICC. Yung pinaka building ito yun. Ito yung pinaka matagal na itong building na to ng PICC. Ayan itinayo ito nung panahon ni Marcos. Alright. Marcos Senior mga kajoks. Sinabi ko mga kajoks na Bangko Sentral of the Philippines makikita ito dito sa Roas Boulevard papuntang Maynila galing Baclaran papuntang Maynila, madadaanan itong Bangko Sentral of the Philippines. Yan halas umaga, tanghali, hapon nung kapanahonan ko po noon. Simula 17 years old ako hanggang 32 years old lagi akong pumapasok sa building na yan. Yung Department of Finance, palati ako nagde-deliver doon na sulat dati. Tsaka yung pinakamataas na yun, napuntahan ko na rin yan dati mga kajoks. Ito may mga daanan dito na kailangang alamin mo bago ka makapunta doon sa kabila. Tapos meron ding daanan dito na kailangang alamin mo bago ka makapunta doon sa taas. At siyempre bago ka makapunta dyan, mag-iiwan ka ng driver's license doon sa lobby. So ito yung pinakalumang tangke mga kajoks. Noong unang panahon nire-reserve pa ito ng ating gobyerno, tangke. So makuhanan natin yung malapitan yan, tangke. Nung unang panahon, ito yung mga tangke nung unang panahon. Diba? Yun.
Yan, nire-reserve pa ng ating gobyerno yan. Para kahit pa paano, makikita pa ng ating mga sunod na henerasyon. Alright. So ito yung Ross Boulevard, yung kabilaan yan, from north to south. Tapos itong papunta dito, yan, papuntang Baclaran, papunta doon. Tapos dito papuntang Lunita, Manila, Pier. Yan, papunta doon sa dulo. Ito yung pinaka service road dito. Hindi pwede dito yung mga motorcycle, sasakyan. Ito mga bisikleta lang. Yan, pwede ito dito. Itong daan naman na to ay diretso na ito doon sa Dolomite, mga ka-Joks. So itong parte na ito yung I love Navy. So ito yung dito ng Navy, mga ka-Joks, mga opisina ng Navy dito sa Maynila. So ito yung mga ka-Joks, meron tayong doon, no. Ayan. So maganda rin siya, mga ka-Joks. Mga kawanin natin ng gobyerno nandiyan dyan. Ayan. So ito, silipin lang natin. Yan, no. Di ba? Alright. Yan, panoorin nyo lang, mga ka-Joks, ang lakad natin ngayon. Biyahe ni Joks, kalbong biyahero tayo ngayon. Ang kalbong biyahero. Hindi tayo si Pugong biyahero, kalbong biyahero tayo ngayon. Okay. So ito, yan, dire-diretso lang yan, dire-diretsuin natin yan, maglalakad tayo. Layo na lang nilakad natin, mga ka-Joks, ha. Galing tayo doon sa building na yun, napakalayo na yung building na yun. Yun doon. No, pero sige lang, tuloy-tuloy lang tayo. Ito, napaka-tanda na ng mga na to, mga kahoy na to, pero pinipreserve talaga ng ating gobyerno ito para kahit paano, no, kahit nasa tabing kalsada tayo ay makikita na nagbibigay lilim siya. So mga ka-Joks, nagpaalam tayo, mga ka-Joks, no, sa bantay dito, no. So ito, bibidyohan lang natin tong helicopter, no, na ito yung tinatawag na hukbong dagat, mga ka-Joks, ng Pilipinas, no. So Navy, ito yung mga sinaunang helicopter, no. So mga ka-Joks, first time ko nalapitan ito kasi nung pumunta ako dito dati, hindi ko pa nalapitan ito. Ngayon ko lang nalapitan, na vlogger na ako, mga ka-Joks. No, so ito yung kanyang paa, no. Diba? Yung ilisin niya, mga ka-Joks, pero na-preserve pa rin ng maayos, no. Ito hindi na to gumagana, mga ka-Joks. Ano na lang to. Ayan. Yan, no. Kuha na natin na maisa-isa. Yan. Alright. Kuha na natin sa GoPro para kuha lahat. Yan, so ito yun siya, mga ka-Joks, no. Yung helicopter ng unang panahon, no. So kompleto pa, meron pa siyang ilisi, no, kompleto pa, pero hindi na ito nagana, mga ka-Joks. Display na lang to. Alright. Okay. Kaya, no, hindi natin nakuhanan yung isa sa kabila doon. Ito yung sakayan, driver side doon. Ito naman yung sakayan. Sinong nakakaalam na na lumipad ito dati at sino ang sakay? Comment down below. So mga ka-Joks, yung mga nila. Ito yung loob ng helicopter. Lumang-luma na talaga. Pero at least kahit pa paano na-preserve, mga ka-Joks, ng ating gobyerno. No? Ayos, so let's go. Sir, salamat, sir. Okay, so nagpaalam tayo sa bantay dito, mga ka-Joks. Okay na? Alright, tatawid tayo. Baka mamaya, masagasaan tayo. Alright, mga ka-Joks, nandito tayo ngayon sa Manila Yachts Club of the Philippines, no? So ito yun, Manila Yachts Club of the Philippines. So ibig sabihin, dito nakaparada yung mga yati-yati, mga ka-Joks, no. Ayon sa nakikita natin kanina sa video, so dito ata yung entrance, no, ng mga transactions, no, o kung ano mga dapat nilang transaksyon, no. Mamaya pakita natin ulit yung paradahan ng mga yati, no. So Manila pa rin to, mga ka-Joks, ha. Dito tayo sa along Ross Boulevard.
Ayan yung status ngayon dito sa Ross Boulevard mga kajoks. Ito mga empleyado yan, yung mga nakaparada, mga empleyado. Ito mga kajoks, so, makita ko sa inyo yung Manila Yacht Club, no? So ibig sabihin doon, ito yung palatandaan, no, na paradahan ng mga yate, you know. Yung mga yate dyan, no. Ayan. Ito yung isasakay dito ang yate, tapos ibibiyahe kung saan saan man. So ito yun, trailer, no. So dyan yung mga yate, yung mga yan, mayayaman yan sila mga yan. Si Gioong, meron din dito si Gioong, mayate si Gioong eh. Meron din siya dyan. Si Manny Pacquiao, parang meron din ata dito si Manny Pacquiao. Sino pa? Yung mga mayayaman natin, na mga kababayan, oh, meron niya silang mga yate nakaparada dyan. Oh. Depende nila kung marami silang yate, kung saan saan nila pinaparada, no? Sila yun. Alright, mga kajoks. Ross Boulevard pa rin tayo. Yan. Dito lang tayo sa medyo malilim ng konti, no, naglalakad, no. Bagamat merong mga lili, meron ding mga mainit talaga na lugar, no. At ang oras ngayon ay 11:45 na ng tanghali mga kajoks, no. So magtatanghali na. Mamaya hapon na naman. So, nagugutom na rin ako mga kajoks, kakalakad. Kung nandito sana yung ADV ko, pero mas maganda pa rin kung maglakad. Yung XRN kasi hindi ko maibiyahe basta-basta yun, kasi natatakot ako baka mamaya maging dahilan pa yun na mapirahan tayo, no. Kasi aminin mo natin siya, hindi, meron talagang mga enforcer din, ng mga kawani ng ating gobyerno, na hindi man lahat, no, pero meron talagang ganun din, no, nahahanapan ka ng butas. Sa akin kasi hindi pa na-transfer sa pangalan ko yun simula nung pagbili cash nung tatay-tatayan ko. Hindi ko talaga na-transfer sa pangalan ko yun, kaya may batas pa naman yun na kailangan pag sikanhan ka na, matawag na rin na sikanhan yun mga kajuks, kasi hindi nakapangalan sa akin eh. Although galing sa kasa ako ang gumagamit, walang ibang gumagamit noon, ako lang talaga. Pero hindi nakapangalan sa akin, ibig sabihin sikanhan pa rin, no. Hindi ko pa na-transfer sa pangalan ko yun, pero ako nagbayad nun. Binilan ko nung tatay-tatayan ko, tapos binayaran ko siya. Alright, para mas makamura. Sabi kasi nung tatay-tatayan ko, nung buhay pa siya, sabi niya, ikaw na lang ang walang service sa lahat ng mga kasama ko sa trabaho. Bibilang kita, ikakas natin para hindi ka mapamahal. Kasi kung mangutang ka dati mga kajoks, aabot ng doble, triple nung unang panahon. Kaya ang nangyari, binilan niya ako ng cash. Pwede pala dito mga kajoks, oh. Yun, so may mga tao din pala dito mga kajoks, oh. Ito yung bahagi ng ng Manila Bay na meron siyang buhangin, no, buhangin. Tapos meron din mga bato-bato doon, no, na nakapaikot doon, kasi yan yung depensa ng malakas na alon para dito sa mga yati-yati na to, no. So meron ito yung nanggagaling ata to dito sa mga building dito. Ito ata yung hose na diretso na yan doon sa dulo siguro, iwan ko kung ano yan. Comment nyo na lang mga kajoks, no, dyan sa baba kung ano to, kung sino nakasubaybay nito. Ito, napakalaking nito. Ano ba to, guma o ano? Parang guma siya mga kajoks, malaki. Plastic siya na malaki, no. So tubig ang siguro nito, tubig ang laman nito, diretso doon. So ito, dahil nga may bato-bato dito, hindi tayo pwedeng gumanon doon. Nandun yung dolomite mga kajoks. So papasok tayo dito, babalik tayo dito, tapos lakad na naman tayo papunta doon. Alright mga kajoks, nagugutom ako, kakalakad. Bumili ako ng itlog kay ate, isa lang. Tapos tubig, bumili ako tubig. Alright.
Kain muna tayo mga kajoks. Dito na po. Isang itlog lang, solve na. Kain tayo mga kajoks. Rosemary tayo. Yung dito sa likod, biwok na yung mga kajoks, yung dagat na. Balatan muna natin. Antay tubig. Para hindi tayo magutom habang naglalakad tayo. Marami-rami pa tayong lugar na lakaran. Bawal ba? Bawal? Ha? Okay lang, hindi. Ate, salamat ha. Ayun, sabili na tayo ng itlog, nakakain na rin tayo. Alright, so mga kajoks, nandito na tayo sa entrance ng Dolomite. Meron kaya to ditong ano? Entrance fee. Yan o. The City Government of Manila warmly welcome participants to the 48th International Coastal Clean Up Day. Alright. Saan natin ilagay sir? Dito sir. Kami pasara. Alright, thank you. Alright, so mga kajoks, dito na tayo sa lugar kung saan controversial ngayon mga kajoks, ano? Ito yung Dolomite, no? Nandito na tayo. Ang kagandahan dito sa Dolomite, meron silang public restroom doon mga kajoks, o kung sino yung iihi o kung ano man, no? At ito Rose Boulevard, itong dito. Yan, Rose Boulevard. Tapos yung US Embassy nandoon. Napakalawak din pala itong ano na to, Dolomite na ito mga kajoks. So, ang ganda, no? So itong Dolomite na to, kinupustyo ng mga iilan, no, na mga personalidad ng ating gobyerno, na kinupustyo mga kajoks, naputol yung ano natin, kinupustyo ng mga iilan na personalidad ng ating gobyerno na keso negatibo yung kanilang mga comment o kung ano man yung mga hindi magandang mga pinagsasabi nila dito sa Dolomite. Pero ako mismo ngayon lang, first time ko mga kajoks na nakapunta dito, no? Ang ganda pala, no? So you know, ang ganda ng Dolomite mga kajoks. Alam nyo ba mga kajoks, trivia lang tayo, no? Nung unang panahon, 1995 ako dumating dito sa Manila. 1995 ako dumating dito sa Manila. Pag dumaan ka dito sa Rose Boulevard, ang baho talaga mga kajoks, dahil nga sa sobrang daming basura na galing doon sa dagat papunta dito sa tabing parte na ito. Tapos doon pa lang sa barko pa lang mangangamoy ka na, lalo na pagdating mo dito mga kajoks. Pero ngayon pasyala na siya mga kajoks. Oh, parang Boracay na rin siya. Yung kanyang ano, yung kanyang hangin, ito yun siya mga kajoks. Okay din naman siya mga kajoks. Maganda din siya, maganda.
no? Marami nagpi-picture diyan sa bato na ito. Ito yung bato na nandito talaga sa Dolomite. Oh, biruin mo, ang haba pala simula doon hanggang dito. Mamaya ipakita natin sa sa cellphone para mas maintindihan natin at makita natin ang maayos talaga, no? Maganda dito mga ka-jokes. Oh, ito ba yung sinabi nila na mamili tayo mga Pilipino doon sa dating nakakahiya na nakasangsang na amoy pag pumunta ka dito sa lugar na to, o ngayon na pwede mo nang ipagmalaki o pwede kang makapag-relax dito na mamamasyal, uupo, magmuni-muni, magpahangin. Oh, di ba ang sarap dito? Ito mga kabataan, dala ng kanilang mga magulang, mamasyal sila dito. So yan mga ka-jokes, so ang ganda. Oh, biruin mo, makikita mo yung ganyang view. Tapos parang nasa ibang bansa lang tayo eh. Tapos sa likod niyan yung mga malalaking building. Oh, parang nasa ibang bansa lang tayo. Di ba mga ka-jokes? Sila yung mga kasabay natin kanina. Yan si Kuya. Dati ito lubog to, hindi makikita yung mga kung anong meron dyan sa dagat. Pero ngayon mga ka-jokes, yung nakikita ko sa Facebook na isda, wala pa. Baka mamaya pa yan kasi medyo medyo mainit pa eh. Pero subukan natin siya. Subukan ko kaya na magbasa ako, no? Subukan natin. Naka-short naman ako eh. Mga ka-jokes, iwan natin yung chinilas natin. Subukan natin eh. Dagat ito eh. Gamot ito. Wow. Di ba? Chinilas ko nandyan lang. Bay, na-experience mo na talaga. Ngayon ka lang naka-experience ito? Oh, ano sa palagay mo? Maganda? Magandang view. Magandang view, maganda pang tanawin. Oo. Bay, naka-vlog ako, makikita ka dito. Vlog daw. Pa-shoutout. Pa-shout out. Hello. Vlogger. Ano Shout pangalan? out. Ano pangalan? Ano ba pangalan mo? Shout out natin. Oh, dito lang. Shout out pala sa jowa niya. Nahiya bigla eh. Nahiya bigla. Vlogger. Nagbablog si Kuya eh, no? Ha? Ganda dito mga ka-jokes. Oh, sarap sa paa. Sarap sa paa, oh. Maganda nga dito, Tani. Sarap sa paa. Oh, nagpapaa ako mga ka-jokes. Nandito ako sa dagat, oh. Oh, di ba? Sarap. Oh, di ba? Nakaka-relax sa paa yung mga arthritis diyan, di ba? Yung mga gout diyan, pwedeng magpaa, pwedeng lumublob dito, oh. Oh. Naka-short lang ako kaya pabor ako kasi naka-short ako eh. Oh. Sarap, oh. Sarap sa paa na hindi mo na may yung mga sisi ang tawag, no, yung mga talaba-talaba, yung mga kasi maganda naman, bato talaga siya na yung mga bato na siyempre artificial siya. So yung bato niya malinis, siya, yung maganda, hindi yung matalim. No, so okay siya mga ka-jokes, no. So parang may nakita akong lamang dagat, ito. Lamang dagat. Hindi makita dito sa Google. Ang sarap isuot ko rin yung aking chinilas. Pwede yan kasi naman to eh. Oh. Alright. Yun o. Oh, napachinilas lang naman ako eh. Okay lang yun. Yun o. Ang sarap ng hangin dito mga kadyaw sa Dolomite. Woohoo! Oh, di ba? Ang ganda, ang sarap, no? Sarap sa pakiramdam, no, na meron pala dito sa Maynila, no, na ganito dito sa Biwok lang, no, na pwede ka magpahangin, lalong-lalo na siguro pag umaga, pag walang init. Ngayon kasi mga alas 12 kaya merong mainit pa, pero mamaya itong hapon to marami ng tao to dito, no, at siyempre pag malilim masarap ang hangin. Ngayon pa nga lang mahangin na alas 12 alas 12:25 na ng tanghali, pero dahil na kasi yung araw eh, natakpan eh, kaya medyo malilim, no. Ang sarap ng hangin. O, di ba? Dati pag nadaan ka lang diyan malayo doon sa
Rose Boulevard, dadaan ka lang doon. Masangsang, pero ngayon sarap amoy-amuyin, no? Yun yung ano mga kajiks, o yung US Embassy doon, no? Yan, yung part na yan, US Embassy yan dyan. Oo. O, diba? Yung MOA naman, nandun yung MOA. Nandun yung MOA malayo. Doon ako galing kanina mga kajiks, yung nilakad ko, biruin nyo. O, kung nakita nyo yun, hindi nyo na nakita, no? Ganyan ang nilakad ko kanina mga kajiks, pa ICC nandun, no? Mamaya pakita natin sa cellphone. Sarap dito. Alright, so tuloy-tuloy pa rin tayo mga kajiks, no? Dito pa rin tayo. Time check tayo, 1 PM, no? 1 o'clock, no? Sa hapon. Dito sa Dolomite Beach pa rin tayo, dito sa Biwok, no? At ito, pinapakita natin dito ang kagandahan ng dagat, no? Na nilalagyan ng Dolomite sand. Oh, diba? Ayun, no? Parang nasa ibang bansa lang tayo. 360 tayo, 360. Diba? Ang ganda. Hihi! Subukan natin, kuhanan natin yung sarili natin. Naka-ano tayo dito. Nakapagpa-picture tayo. O naka-video tayo dito sa ano, sa mahiwagang bato na to ng Dolomite mga kajoks. Ayan. Tapos yung maganda ang palibot. Yun. Yun. Diba? Ang ganda. Ganda dito mga kajoks. Mamayang hapon to, marami ng tao dito mamayang hapon. Medyo mainit pa kasi, pero pag hapon na wala nang init yan. Alright.